Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. Usapang politika na naman tayo, no? So, yan yung panonoorin natin para mula ito kay Viral Broadcast PH. So, meron itong pamagat na breaking news! Jinggoy Estrada di kinaya bigla ang pagbitiyo bumaba na sa Puesto Villanueva isusunod. So, yan yung panonoorin natin yan, men. Tingnan natin kung ano yung nasa loob ng video to, and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, breaking news, Jinggoy Estrada di kinaya bigla pa video bumaba na sa Puesto Villanueva isusunod. Bababa kaya tong mga taong to. So, Viral Broadcast PH Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa gitna ng malaking kontrobersiya hinggil sa bilyon-bilyon na korupsyon sa mga flood control projects ng bansa na nagkaladkad sa pangalan ng mga senador, congressmen, DPWH officials at mga contractors na di umano'y nagkurakot ng budget ng mga flood control na talagang nagpagalit sa marami nating kababayan. Sa nagdaang committee hearing sa Kongreso ay isang matining revelasyon ang inilentad ng dating Assistant District Engineer ng 1st District ng Bulacan si Bryce Hernandez na kamakailan lang ay sinibak sa pwesto. Kasama si Mendoza ay isiniwalat niya sina Senator Jinggoy Estrada at Villanueva na di umano'y nabigyan ng 30% kickback mula sa District Engineer ng Bulacan si Henry Alcantara. Kasama ang mga litrato ng limpak-limpak na pera na di umano'y ibabahagi sa mga opisyal na naghahati ng kickback ng proyekto sa Bulacan. Ibinahagi din ang litrato ni Estrada kasama si District Engineer Alcantara. Nabunyag din ang chat messages via Viber app. Mahirap yan kasi merong picture eh. Dito sila mas mahirapan talaga silang lumusot eh. May mga larawan kasi. 'Di ba? So siguro kahit sabihin naman natin siguro na hindi naman kasi 'di ba ang explanation ni Senator Jinggoy dyan is parang hindi porket may picture is something like that na, 'di ba? Lang marami daw magpapa-picture sa kanya kasi sikat siya. Sige, given na 'yon, 'di ba? Pero syempre, di mo rin mawawala, 'di ba, sa mga tao na mini-mention ka nila, 'di ba? Na involved ka. Tapos may picture pa. So, kahit sabihin mo na coincidence lang yan or di porket may picture is yun yung ibig sabihin, yun pa rin talaga yung iisipin ng ibang tao. Kasi nga, involved ka tapos may picture pa. 'Di ba? Okay sana kung hindi ka involved tapos may picture. Walang problema tayo doon. Ni Villanueva at Alcantara, ayon kay Hernandez ay nabigyan ng 600 million project sa Villanueva at 355 million naman kay Jinggoy at 30% dito ay mapupunta sa kanila. Dahil sa matinding inilantad na ito ni Hernandez ay humingi ito ng proteksyon sa komite sa Kongreso na huwag siyang ipakustodi pabalik sa Senado. Nangyari ang mga revelasyon na ito pagkatapos na nagsiwalat din si Curly at Sara Diskaya ng mga kongresista na 17 na umano'y kumuha din ng 25-30% na kickback sa project na kanilang kinokontract, kung saan nakaladkad ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriation Chair at ako Bicol Representative Zaldico. Samantala, agad na nagpatawag ng press conference si Estrada at tinawag na sinungaling si Bryce Hernandez. Hindi umano siya papayag na kaladkarin ang kanyang pangalan ng isang taong guilty umano sa milyon-milyon na nagwaldas ng pera ng bansa sa kasino. Ang labo lang din na parang yun nga, sasabihan na guilty ka, wala kang karapatan or nasa issue ka. Di ba nanggaling na din siya sa mga ganyang era, mga time na na-issue din siya. So, ibig sabihin ba, hindi na rin siya dapat paniwalaan agad. Problema kasi sa mga taong tupar, ngayon na si Bryce Hernandez, nagsasalita siya, may kinanta siya, bigla nilang inaano yon din, discredit nila na parang hindi dapat tayo makinig sa taong yan kasi kurakot yan or may issue yan, something like that. Paano kung totoo naman yung sinabi niya? 'Di ba? Sayang naman. Total, ang kinanta lang naman ni Bryce is hindi naman yun yung tipo na parang malilinis talaga yung pangalan niya totally. Parang sa kanya lang, palulubugin niyo ko, edi sabay tayong lulubog sa bangkang to. 'Di ba? So parang yun yung nangyari. So for me, parang din talaga, may 'di ba? May percentage na totoo yung sinasabi ni Hernandez. Though hindi natin kiniklaim na 100% totoo talaga yung mga sinasabi niya. 'Di ba? Pero napakakaano naman yun kung parang randomly lang papangalanan ka.
'Diba? Tapos si Villanueva pa. Eh, si Villanueva, hindi naman ganyan ka-active sa issue yan eh. 'Diba? Okay lang sana kung ikaw lang talaga na parang active ka sa issue na yan, tapos ikaw lang din yung binanggit. Eh, kaso sinama ko pa si Villanueva. 'Diba? At bili ng mga mamahaling sasakyan katulad ng mga Diskaya at aniya ay ginagamit ng ilang mga kongresista upang sirain ang kanyang pangalan. So ito na, pinapanood ko yung interview dito kay Terry Ridon. Si Terry Ridon, congressman ito, party list. Ito ang chairperson o siya ang chairman ng Infracom, yung komite, yung pagsasama ng 3 committees sa Kongreso, sa Kamara na nag-iimbestiga ng mga anomalya sa flood control. Yan si Congressman Terry Ridon. Ngayon, in-interview siya sa DZMM, pinapanood ko. Tuloy ang issue sa kanya, itong si Jinggoy Estrada, mainit na ang ulo ngayon. Nag-privilege speech kahapon si Jinggoy, natatawa ako sa privilege speech nito. Mainit ang ulo ni Jinggoy. Kasi nga, ay di ba dalawa. So, kayo para tatanungin ko kayo, sino yung mas lalong nagmumukhang guilty? Tanong lang naman. Wala naman tayo pinapano dito. Tanong lang naman. Sino yung nagmumukhang guilty sa dalawa? Si Villanueva na hindi masyadong nagsasalita. Though nagsasalita naman si Villanueva, pero hindi siya as active as Senator Jinggoy, 'di ba? Or si Senator Jinggoy na grabe niya kung i-defend yung sarili niya. Para sa inyo, sino yung mas guilty? 'Di ba? Comment down below. Comment down below. Silang pinangalanan ni Bryce Hernandez. Sila yung dalawang dalawang senador na pinangalanan ni Bryce Hernandez sa kanyang sa kanyang testimonya doon sa Kamara. Itinuro ni dating Assistant District Engineer ng Bulacan First Engineering District na si Bryce Hernandez na ang dalawang senador na nagdala ng mga pondo doon sa kanila kumuha ng 30% commission ay itong si Jinggoy Estrada at si Villanueva, si Joel Villanueva. Noong 2025 di umano, ayon doon kay Bryce Hernandez, 355 million ang inilagak na pondo ni Jinggoy Estrada doon sa kanilang District Engineering Office sa Bulacan. At si Joel Villanueva naman, natatawa din ako doon sa sinabi ni Senator Jinggoy na, me? Hihingi ng 30%? Why? Eh, kayo na lang sumagot kung why. Diba? Kayo na lang sumagot kung why. Diba? 30%. Kasi for me naman, possible naman din talaga yung 30%. I think fair share yon sa mga illegalista. Diba? Pero sasabihin na me, diba? 30% why? Kaya na lang bahalang humusga dyan sa part na yan. 600 million. Ang kanilang komisyon doon, ayon doon kay Bryce Hernandez, 30%. Matindi, ano? Ngayon, ano tong sinasabi kong mabigat na ebidensya laban kay Estrada? Si Jinggoy, pinag-iinitan itong si Ridon. May nilabas ngayon na litrato. Nung nasa elementary ba yun o high school? High school. Parang high school yata. Ano ba yun? Sa mga nanonood sa akin, hindi ko na natandaan. High school. High school ba si Terry Ridon o elementary? 12 years old. O ano ba yung 12 years old? Junior high? Junior high ba yun? Yeah. Kabunyog Reynaldo Gonzales? 12 years old daw siya sa picture na yun, sabi ni Terry Ridon. Pinapakita ni Jinggoy doon na ang ebidensya niya na may sabwatan daw si Terry Ridon at si Bryce Hernandez, kaya hindi daw tayo safe. Kasi si Terry Ridon daw at saka yung si Bryce Hernandez, yung whistleblower na naglalantad kay Jinggoy at saka kay Villanueva, ay ka-classmate daw o batchmate ni Terry Ridon, si Bryce Hernandez nung kanilang high school. Salamat. Blackthorn 2001. Tsaka ang labo din sobrang layo na kasi nung nung high school pa lang. Tapos ang tandaan na nila, di ba? So, ano yung connection? Or wala lang, para lang siguro malihis yung di ba? Kwento. Batchmate sila. Pinakita ngayon ni Jinggoy yung picture. Tsaka yung picture ni Terry Ridon at saka ni Bryce Hernandez. Kaya ano daw yan? Kumbaga sabwatan. Kasi dati nang magkakilala. Yan yung issue. Tinanong ngayon si Terry Ridon sa DCMM. Ang sagot naman ni Terry Ridon, ano lang naman yun? Napakarami naming estudyante doon. Hindi naman kami classmates sa isang klase. Batchmate daw sila. Hindi niya din daw yan natandaan si Bryce Hernandez. Hindi niya rin naman daw natandaan ang dami-dami nila. Mabuti kung classmate, ibig sabihin sa isang klase kayo. Pero kung batch, halimbawa ilang kayong libo dyan na estudyante sa batch ninyo, mahirap nga namang matandaan yun. Anyway, wag na Pero may possibility din yun Hindi mo rin siya pwedeng walain talaga like 0%. May possibility din yun na siguro nag-usap sila
So, hindi naman natin sinasabi na ganun talaga yung nangyari. Pero may possibility pa rin. Diba? Pero yun nga, parang ang labo lang din na from, Senator Jinggoy, yung sa mga kilala-kilala thing na yan, yung kay Alcantara nga, parang inaano niya nga na, parang, big deal ba kung kakilala or whatsoever. Paano kung casual lang? Diba? So, mas, grabe pa pala yung connection ni Alcantara at ni Estrada kasi meron silang casual sila over dun sa parang mag-schoolmate lang, mag-batch lang. 'Di ba? Ito namang si Jinggoy, wag nang yun. Hindi na importante yung issue na yan tungkol diyan sa kung classmate o batchmate. Masyado namang mababaw yung ebidensya na yan ni Jinggoy na parang magkasabwat si Bryce Hernandez sa si Terry Ridon dahil magka-batchmate. Kaya nga sabi rin ni Terry Ridon, kilala ko pa ba yan? 12 years old ako niya. Oh. Kaya lang, yun na nga, masyado nang wala nang maano si Jinggoy. Sa halip na sagutin yung mga issue, punto por punto, hindi niya sinasagot. Nakakalungkot na senador siya, congressman naman ito si Terry Ridon, aabot sila sa punto na ang pinag-uusapan ay tungkol sa, yung picture sa batch picture. At yun ang sasabihin mo, na kaya magkasabwat si Terry Ridon dahil magkaibigan sila, magkakilala sila ni Bryce kasi magka-batch. Naman. Ano ba yan? Senador Jinggoy Estrada, umakto ka namang senador na kagalang-galang. Sagutin mo. Parang lang ba? Parang away high school lang din yung nangyayari. 'Di ba? Na yan, ungkatan ng past. kung ungkatan ng past, mas lugi ka nga eh. Kasi ungkatin yung issue mo dati. 'Di ba? Buti nga hindi na inungkat yun. Yung mga issue na yung substance, hindi naman yan yung merito or substance ng kaso laban sa iyo. Ano ba yan? Bakit madadalin mo sa ganyan? Ano yan? Parang yan ba ay napakasimpleng simpleng issue ba ito na ina-allege sa iyo para ang gamitin mong ebidensya para sagutin ang issue sa iyo? Sisiraan mo si Bryce Hernandez at si Terry Ridon, ang gagamitin mo yung picture nila sa batch nila. Ang babaw, di ba? Pero balikan ko, siguro nagtatanong na kayo, Attorney Enzo, ano yung sinasabi mong mabigat na ebidensya? Ito na. Alam niyo kung anong mabigat na ebidensya? Napanood ko yung interview kay Terry Ridon, nakuha ko doon. Sabi niya, ito ang hinihintay ko. Pag lumabas ito, kasi pinapakuha ko na, ito na ang ebidensyang mabigat. Sige nga, kung nanonood kayo ng development na to, nung sabi ni Congressman Terry Ridon na kinukuha niya na ang record, pag nakuha niya yon, yan, ihaharap niya daw yun. Yun daw ang malinaw na pambangga. Ano sa tingin niyo? Ano yung pambangga na yon sa mga nanonood dito? Sabi ni Congressman Terry Ridon, ipapakuha niya na. Pag nakuha niya na daw yon, nakumpirma niya na talagang nagja-jive. Ibig sabihin, consistent. Yung sinabi ni Bryce Hernandez, saka yung makukuha niya, kapag nakuha niya na yon, yun na ang mabigat na ebidensya kay Jinggoy. Ano yon? Kaya nga siguro ay hindi din siya parang inaano na lang nila. Ang dapat nilang gawin diyan, parang i-dismantle na nila yung yung mga ebidensya na yan. 'Di ba? Kaya nga yung nag-request si Bryce Hernandez na wag siyang ilagay sa Senate. Goods lang yun, okay lang yun talaga. 'Di ba? Kasi mahirap naman kung mapasok pa sila doon, baka biglang kausapin, baka biglang pagbantaan or whatsoever. 'Di ba? Do hindi naman natin sinasabi na ganun talaga yung mangyayari. Pero alam naman natin, 'di ba, na ang tao, especially yung mga illegalista or yung mga politician, para kapag nagkagipitan na talaga yan, gagawa talaga yan ng paraan, 'di ba? Para lang hindi sila makulong or whatsoever. So, possibilities. Tuloy. Ano ba yung nakita nyo na napanood nyo ba yun? So, sabi ni Tumbleweed Telco Records. Hindi Telco Records. Saka hindi isusurinder yan. Bawal yan na ibigay ng Telco pag walang order ang korte. Ha? Ano ba sa tingin nyo? Sabi ni Lourdes Winglot, video sa Bulacan, proyekto ni Jinggoy. Hindi nga, may mga bumisita ng media. Yung mga binanggit, di ba binanggit kasi ni Bryce Hernandez? Binanggit ni Bryce Hernandez, ito yung mga projects sa amin na dinala ni Jinggoy. Pinangalanan isa-isa. Tapos magkanong amount sa anong lugar, anong barangay, anong bayan, anong syudad. Nandun, pinabasa binasa doon sa hearing, kung nanood kayo ng hearing. Diba? May evidence, may basihan. Ganyan dapat mangbintang. Hindi yung akusa ka lang. Akusa ka lang ng akusa.
Walang ebidensya. Eh, ganyan yung gawain ng mga DDS eh. Di ba? Or ng Duterte blocks or whatsoever. Unlike this, kita nyo naman, kahit nasabihin pa nila Senator Jinggoy or whatsoever na ba't tayo maniniwala sa sinungaling na yan? Kurakot nga yan, guilty nga yan, ba't pa tayo maniniwala? Of course, maniniwala tayo kasi merong mga ebidensya eh. Merong mga basihan yung mga ibinibintang. Diba? Eh, doon na lang kami sa merong basihan. Over sa bintang lang ng bintang. Ang bigat ng mga ibinibintang. Tapos wala namang katibayan. Diba? Doon na tayo sa meron talagang katibayan. Kaya nga si Senator Joel Villanueva, sobrang hirap ding mantakin or isipin na hindi siya involved. Diba? Kasi yun nga, Bulacan pa mismo. Hometown niya. 'Di ba? May larawan pa sila. So imagine niyo na lang 'yan. May connection kasi. 'Di ba? Yan nga yung yan nga yung main reason kung bakit nag-iimbestiga, 'di ba? Para mapagtagpi-tagpi yung mga ebidensya bago tuluyang hatulan. Tapos ngayon kapag may ebidensya biglang i-invalidate. 'Di ba? Ang pangit ng ganun. Ngayon, yun daw ang mga pinunduan sa 355 million na galing kay Jinggoy, yung mga projects na yun. Binasa yun. O ngayon, ang ginawa ng media, pinuntahan yung mga lugar na binanggit ni Bryce Hernandez saka yung mga projects. Tiningnan, alam niyo kung anong lumabas doon sa bisita ng media? Nakatiwangwang nga, walang silbi yung mga flood control projects, malalaking amount, pero nakatiwangwang, mayroon pang mga ghost. O yun, nakumpirma na. Ngayon, okay na. Ibig sabihin, nakumpirma na talaga ngayon, yung mga projects ay tiwangwang. At saka substandard, mayroon pa nga mga ghost. Ano na ang sunod ngayon na kailangan? Ha? Alam nyo kung ano? Ano yung kailangan? Madali naman itong makuha ni Terry Ridon. O ito na, sabihin ko na. O, alam nyo kung ano? Kukumpirmahin ni Terry Ridon sa records or sa proceedings ng BICAM kung yan nga bang mga projects na yan na binanggit ni Bryce Hernandez, yan yung sinabi ni yan yung insert, yung mga siningit ni Jinggoy. Nandun yan. Sabi ni diba? Congressman Terry Ridon, ipinapakuha niya. Diyan naman pala eh. So, siguro, dapat, yung ginawa nila, Senator Jing, masisira din kasi sila sa publiko eh, kung hindi sila action, di ba? Pero yung over ka na, kung magpaliwanag, like, G na G ka talaga, eh, wala namang, or hindi naman huhupa na talaga yung galit ng taong bayan. Kasi, grabe na nga yung, di ba? Grabe na nga yung galit ng taong bayan. May panawagan pa sila na this 21 daw. Di ba? So, grabe na yung nila. Grabe na yung galit nila. So, kung mag-press conference ka dyan or mag-privilege speech ka dyan, mas lalo mo lang pinapalala yung galit ng taong bayan. Diba? Why not na lang, gayahin mo na lang si Villanueva, diba, na parang limitado lang magsalita. And then, let the evidence, na lang. Diba? Say the thing. Diba? Parang ganun na lang siguro. Ay, nako. Bakit kasi nag-involve pa kayo dyan eh? Sweet nyo pa sa mga pictures, oh. Ang records ng BICAP. Titingnan nila doon kung yung mga projects nga na yon, yan nga yung sinabi ni Jinggoy. Ito na. Kaya dali siya dyan. Nakuha nyo ba yung ebidensya? Ha? Oh. Nakuha nyo yung ebidensya? Siyempre sila, si Terry Ridon, may access siya doon kasi malapit siya malapit siya sa liderato ng Kamara. Yung Kamara may records ng mga insert, yung mga in-insert na mga senador. Ha? Ano yung mga in-insert ni Jinggoy doon sa BICAM? Kapag yung sinabi na mga insertions ni Jinggoy doon, may record naman eh, saka may minutes naman eh. Ito yung mga in-insert ni Jinggoy. Ibig sabihin, hindi naman magsisinungaling ang records. Pwede bang magsinungaling? Anak ng tokwa. Ngayon ko lang nakita tong picture na to ah. Grabe. Hindi na to sa birthday ah. Grabe naman kung yung si Alcantara na yan, hindi kayo magkakilala. Tapos paulit-ulit siyang nagpapapicture sa'yo. Di ba? Yan, nangungulekta ng picture mo. Bibenta niya kay Bustoyo. Di ba? Gaya kay Villanueva. Diba? Na, yun, may pa-barko-barko sila or bangka. Di ba? Grabe, may iba pa palang picture. Akala ko yung sa birthday lang. Kaya talaga din nyo rin mawawala yung yung nasa isipan ng taong bayan eh. Di ba? Sinungaling ang records ng BICAM, official record yan.
Siyempre doon, sasabihin ni Jinggoy doon, paki-insert nito. Ang sa akin, pakisingit nito. Pakisingit nito. Kapag yung mga sinabi na yun na insertions ni Jinggoy, ay yun nga talaga yung mga projects na sinabi ni Bryce Hernandez, yun din yung binisita ng media ng mga ghost at saka palpak. Konektado na lahat. Konektado na. Nakuha nyo? Ha? Kaya mga kabunyog yun na. Ibig sabihin yan yung connections. Kumbaga pagkukunik-konektahin na ngayon. Yan yung So, sige, kung ganyan naman pala siya ka-certain, ano, and then I think naman, meron din naman talagang guilty na senador o mga congressman talaga dyan kasi imposible namang wala, di ba? So, sana if ever lumabas yung mga yan na ma-detect nila kung sino yung insertion, nalaman na nila na involved talaga si Poncio Pilato A, Poncio Pilato B. Sana naman may makulong na. Di ba? Dapat walang bail. Hindi yung nakulong nga, nakakapag-bail naman. Tapos magugulat na lang tayo, 2028, tatakbo ulit, anak ng tokwa. Diba? Tapos yung mga taong bayan din, ibubuto pa rin, sikat eh. Diba? So sana may mapanagot. Kasi baka naman magsilabasan yung mga ebidensya. And then in the end, hindi din mapanagot. Kasi malaking iats. Diba? Malaking poop. Kita niyo naman, BP Sara. Sobrang tibay na sana ng mga ebidensya about sa impeachment. Di ba? Na nagsilipa na 125 million or whatsoever. Tapos yung mga fake names. Pero anong siste? Wala, hindi pa rin napanagot. Hindi pa rin nakulong. So sana, itong mga senador na to, kasi for sure, mapera naman tong mga taong to. Sana hindi maulit. Di ba? Or hindi lang din magaya doon sa impeachment ni BP Sara. Sana kung if ever ma-prove nila, kasi syempre, siguro kapag ma-prove nila na guilty talaga, kakasuhin pa yan. Diba? Tapos ganyan, magugulat na lang tayo, may mga gagawin na namang pospon. Diba? Tapos hindi na mapanagot. So sana lang talaga, yan lang talaga yung hinihingi namin. Diba? Yan lang talaga. Kasi I think talaga kung itong administrasyon na to, like firm talaga sila na panagutin yung mga halimaw na yan, di ba? Yung mga involved na yan. For sure, men, kahit sinong mga tao or supporter, bibilib sa administrasyon na to eh. Di ba? Like isipin nyo na lang, PBBM, na panagot niya talaga yung mga involved dito. For sure, kahit Pinklawan, kahit konting mga DDS, di ba? Bibilib sa admin kasi may napanagot eh. Di ba? Sana ganyan talaga. Kasi maraming beses na tayong pinakitaan ng ganito eh. Nung time ni FPRD, nagkalataw yung mga corrupt, yung may paano-ano pa si Manny Pacquiao dati na sobrang kapal ng list of kurakuts, di ba? Pero hindi naman naipalabas. Wala namang nangyari. Di ba? Baka siguro dati kung pinorso ni yun, ni Manny Pacquiao, baka nalaman pa natin, no? Pero siguro dahil sa lalaki ng mga involved, di na lang natuloy. Di ba? So sana. malinaw na ebidensya. Ha? Kumbaga, yung Bicam records, nandun si Jinggoy eh. Naglagay siya doon ng kanyang mga projects, insertions. May record yun. Ngayon, kapag yung mga insertions na yun ni Jinggoy, yan din talaga yung sinabi ni Bryce Hernandez. Yan din yung binisita ng media ng mga ghost at saka substandard. Patay, bingo na, sabi ni Manny. Di ba? Bye-bye. Yan yung matibay na ebidensya. Di ba? Nakuha niyo mga kabunyog? Pinapakinggan ko, sabi ko, matindi to. Nakakuha kaya yun ni Terry Ridon? Yes! Kasi may access sila Terry Ridon sa records ng Bicam. Nandun sa Bicam, hindi lang si Chis ang nag-insert eh. Hindi lang si Villanueva. Si Jinggoy may insertions din. At naka-record yun. May minutes nun. Ngayon, kung yung mga in-insert ni Jinggoy doon, ay yun din yung sinabi ni Bryce, yan ngayon yung may mga substandard, palpak na binisita ng media, patay. Nakukuha nyo na, mga kabunyog. Yun yung magiging mabigat na ebidensya. Kung baga malinaw, galing kay Jinggoy yun eh, kasi siya yung nag-propose ng projects na yan. Anong ebidensya na siya ang nag-propose niyan? Bicam records. Official record yan. Official record yan. Hindi niya yan madideny ni pwede bang sabihin ni Jinggoy yan? Hindi naman ako ang nag-insert yan. Ay, official record nga. Hi, Liv Villa, salamat sa pag-send ng donation ha. Baka ang ending naman yan kunyari, siyempre lulusot yan eh.
Baka ang ending na naman yan, nakita, kunyari lang ha, nakita Jinggoy na siya talaga yung nag-insert niyan. Tapos involved talaga sa flood control ng mga kababalaghan. Baka biglang may ano na naman na, uy, dinawit lang yung pangalan ko dyan ah. Sinisiraan lang ako. Baka ganyan na naman yung statement nila. Diba? Tapos, ang ending, lulusot at lulusot lang din. Diba? Same as issue BP Sara ba na parang ano na talaga, sobrang linaw na talaga, 'di ba? Nung nangyayaring corruption sa OVP. Pero ang ending, doon nila inaatake sa illegal yung 'di ba? Yung pagkaso or yung ng impeachment. Kaya ang ending, absuelto. 'Di ba? Nakakainis yung ganung parte na parang ewan ko kung bakit ganyan yung sometimes ganyan yung batas natin na parang lantaran na, 'di ba? Pero dahil lang sa ganitong mga pangyayari, biglang hindi na mapanagot. 'Di ba? So sana kahit na may pagkakamali sa way of pagpapanagot sa taong 'yan, is ituloy pa rin, 'di ba? Especially kapag may ebidensya. Kasi para naman tayong tangan nga na parang, anak ng tokwa. Lusot agad 'yun. Quits agad. Oh, nakuha nyo na, mga kabunyog? Mabigat. Kaya sabi ni Congressman Terry Ridon, ayaw ko nang patulan yung litratong ebidensya sa akin ni Jinggoy eh. Ayaw ko na. Kasi ako ngayon may hinahanap na ako, sabi niya. Pinapakuha ko na yung records ng BICAM. Yun bang Aray. yan mga insertions ni Jinggoy doon sa BICAM, kasama ba yung mga sinabi ni Bryce Hernandez? Ha? Yan na yun. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ganun pala ang gagawing teknik. Ganun ang gagawing teknik. Kaya sabi ni Terry Ridon, maghintay lang. Maghintay lang. Kasi binisita na ng media yung binisita na ng media yung mga projects, substandard saka saka may mga ghost pa. Ang sunod na tanong, talaga bang kay Jinggoy na projects yun? Paano masasagot yung tanong na kay Jinggoy bang projects yun? Yung record ng BICAM. Kasi siya ang nag-insert nun eh. Kung siya ang nag-insert nun, sa BICAM records, kanya yun. Tapos palpak yung mga project sa ghost project. Tapos Ang tanong, di ba pwedeng burahin 'yun? Pero I think hindi naman kasi magiging blanco yung pera. Pero malay natin baka palitan ng ibang pangalan. Or I don't know paano yan. ni Bryce Hernandez na kaya yan ghost project kasi pinira na lang yan. O malinaw na ngayon. Nakuha nyo na, mga kabunyog. Alam nyo, sa totoo lang, ito naman may iba ako ng topic. Yan din yung sinasabi natin. Ganyan kahalaga Sino ba na yan? ilabas sana yung records na yan ng BICAM. Hindi lang dapat kay Jinggoy yan. Pag linabas yung records ng BICAM, may expose dyan sino-sino ang may pananagutan. Nakuha nyo, mga kabunyog. Yan din ang problema dito kila Terry Ridon. Hindi na, may iba na ako iba na. Ako, alam nyo naman ako, fair ako eh. Kung anong tama, dun tayo. Tama yung line ng Tama. ni direksyon ni Terry Ridon, titingnan niya sa BICAM. Pero bakit kasi si Jinggoy lang? Huwag si Jinggoy lang. Gusto naming makita sino-sino ang mga nag-insert yan, ano-anong in-insert yan, at kumusta na yung mga projects na yan. Yan lang. Parang gusto mo ring kabunyog. Gusto mo ring maano yung kay Cheese. Ay, nako. Okay lang naman. Tama naman yun. Dapat talaga, magsilabasan na kasi for sure, men, large scale corruption talaga yan. Hindi lang yan Estrada, hindi lang yan Villanueva. Sobrang laki niyan. Yung pinangalanan na mga congressman, kulang pa yun. For sure. 'Di ba? Large scale yan eh. Sobrang niyan, baka nga matira na lang 1% na lang kung talaga sisinupin talaga, susuyurin talaga. 'Di ba? Baka 1% na lang matira. Kami makukumbinsi na wala kayong pamumulitika. Ako dapat panagutin si Jinggoy, pero dapat lahat managot. Lahat managot. Tama, bakit ang titingnan tama. mo lang Terry Ridon, yung kay Jinggoy? Tingnan mo din yung iba. Gusto rin namin makita eh. Diba? Lalo na yung insertions ni Saldico. Huwag niyong protektahan si Saldico. Kaya kayo nawawala ang kredibilidad sa kamera eh. Pinoprotektahan niyo si Saldico, tapos pinupukusan niyo si Jinggoy. Dapat lahat. Kaming mamamayan, Tama, wala tama. kaming kinakampihan sa inyo. Para makumbinsin niyo kami, lahat ninyo ilabas. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Tama. Yung small committee report, yan, ilabas niyo yan. Yan ang Alam niyo mga kabunyog, ako, sasabihin, dito, tama naman yung direksyon na ginagawa nila kay Jinggoy sa kay Villanueva. Pero bakit, hindi lang dapat si Jinggoy, hindi lang dapat si Villanueva, lahat. Pero tama na yan. Pukusan nyo yan, pero gawin nyo rin yung dapat. Kabagay, mayroon ng bubuing committee, komisyon, di ba? Mayroon ng bubuing komisyon eh. Kung si Magalong yon,
malinaw ang stand ni Magalong, hindi niya palalampasin si Saldico. Ha? Sabagay, doon na lang tayo umasa sa Independent Commission. Huwag na nating pilitin Tama, itong si tama. Terry doon. May pinoprotektahan din kasi ito eh. Ano? Aray ko. Ha? Di ba? Hayaan na natin yan. Pansin pala ni Sir. Wala. Ano Argo? O, agree na naman sa atin si Argo. Alam mo Argo, hanggang ba ngayon hindi ka pa rin sa akin kumbinsido na wala akong amo? Ha? Ikaw kasi amo mo, Duterte. Ako hindi. Wala akong ganun. Hindi ko pinagtatanggol sila Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol sila Saldico. Hindi ko pinagtatanggol ang Duterte. Kung mali, mali. Oh, ganyan ang Bunyog Page channel. Ganyan ang Tama naman. Tama naman. Mas maganda talaga yan. Na parang neutral ka talaga. Literal na neutral. Kasi once talaga mahalata mo naman eh. Mahalata mo naman na kapag ka yung isang vlogger or whatsoever, meron siyang sinusuportahan. Is alam niyo yung mga kahit may issue na todo tanggol na sila. Like makikita niyo naman siguro yan kina Banat Bay. 'Di ba na halos lahat na kahit kahit na sobrang obvious na ipagtatanggol pa rin. Alam niyo yung ganyang part. Like yung kay Pulong Duterte na parang meron siyang binira doon sa sa isang bar. 'Di ba? Like pinoprotektahan pa rin talaga nila. Alam niyo yung ganyang mindset na. Yan yung mga halata talaga na mga may amo talaga. 'Di ba? So dapat neutral lang, insurekto. Ganyan ang Atty. Ricky Tumuturgo. Di ba? Oh. So para ako sa mamamayang Pilipino, asahan nyo yan. Huwag kayong mag-alala sa akin. Wala akong amo. Ito, nakukuha ko na yung direksyon na gagawin ni Terry doon. Titingnan niya sa Bicam records. Bakit may access siya sa Bicam? Ay malapit siya kila Romualdez eh. Bicol Saro Party List yan eh. Villaperte yan eh. Oh, iisang grupo yan. Yan si Ridon, Bicol Saro Party List. Oh, kalaban yan, Yang Bicol Saro, kay Villaperte yan. O di siyempre, pag sinabi mong Villaperte, Romualdez yan. Iisang grupo yan. O, ngayon, tinitira nila si Jinggoy sa si Villanueva. Okay lang yun. Here, we're committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Tama naman. Dapat talaga fair para ma-appreciate din talaga ng taong bayan. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this Senator, nakalagay na po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Sen Joel. Alright, can you read for the record also the content? The specific content? Grabe, nire-respeto din kasi talaga sila ng mga di ba? Mga illegalista din. May pa Sen Joel pa eh. Nag-iiwan ng ebidensya tapos, yun nga, sobrang gulang nila. Yung ginagamit nilang contact is yung yung disappearing message. Pero, paano? Nag-screenshot sila eh. Of the message. Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Alright. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung sec? Ano ba yan kasi parang nagpupondo na sila para this coming 2028 election? Very bad. When dun sa message, you're referring to a sec. Sino yung sec? Secretary Manny Bunoan po. Secret. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Bakit Thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturean? Sa akin po. Alright, thank you. So, photo basically ni... Anak ng tokwa. So wala pala talaga silang intention na picturean for, escape plan purposes. 'Di ba?
Pinicturan lang kasi disappearing message. Yari. Diba? Yari talaga. Kapag yung karma na talaga yung yung tatrabaho, 'di ba? Di mo talaga may iwasan eh. Like sino bang mag-aakala, 'di ba, na itong dalawang distinguished, 'di ba? O pag ganyan-ganyan pa sila sa Senado eh. The two distinguished from the two distinguished senator from something like that pa. Tapos ganito pala yung mga pinagagawa, 'di ba? Kakainis. District Engineer Alcantara. All right, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Ano? Can we second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinicturean po. Pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For Grabe, ECA, this budget this coming year, etc. I-committed sa akin, pinakamababang commitment ng secretary, DPWH secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin boss bukas boss. So can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po. Just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes boss, see you po bukas 6 PM sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH sa Sorry, I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. Tsaka grade 1 lang naman siguro ata yung yung hindi maniniwala na hindi close itong si Villanueva at tsaka si Alcantara, di ba? May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Wow. Grabe, no? He's not respecting me. Ano yung nagpapa-respect ka pa? Yung ginagawa nyo nga, hindi na nga respeto eh. Anak ng toko. Ito talaga yung patunay talaga yun na parang yung ibang mga politician, tumatakbo lang talaga para sa kapangyarihan. 'Di ba? Kapangyarihan. Like maraming ganyan eh. Like alam niyo yung nasa punto sila ng buhay nila na kapag tumatakbo, parang halos na lang nandyan sa nandyan sa palengke. 'Di ba? Nakikipaghalubilo sa mga mahihirap, nakikipagkamayan sa mga magsasaka na mga madudumi yung kamay. 'Di ba? Kapag tumatakbo pa lang, kapag election pa lang. Pero kapag nagsipagpanalo na mga untouchable na or mga di na halos malapitan eh. 'Di ba? Like gusto nang igalang yung senador ako, congressman ako, respect me, anak ng tokwa. 'Di ba? Kakainis yung ganyan. Kala mo talaga mga entitled, mga loko eh. All right. All right. Next slide, please. Not respecting me. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is, maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, the Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. Sorry, excuse me. Before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Tsaka yung Beng Ramos is, I think alias lang naman siya. Or may tao ba na may pangalang Beng? Beng Ramos.
Maybe. kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Alright. Sige po. Okay. Di ba? Yeah. Kaya mahirap mahirap pakinggan si Senator Estrada na parang ba't nyo paniniwalaan si Bryce? May mga katibayan eh. Alright. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcan, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, yung secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, inausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Ilan po, Your Honor. Sino maniwala? Wala na, excuse na lang yan. Hindi na kami maniniwala, request lang. Di ba? Hindi. Malabo talaga eh. Malabo. Di ba? Hindi naman porket walang sinabi, di ba? Na pwedeng makapagpalink talaga or parang lang, hindi lang talaga siya ganun kalinaw yung chat. Baka nga may call pa yan eh. Eh sometimes yung mga ganyan nagiging playing safe din yung mga yan eh. Diba? So parang sabihin na lang natin na lang siya, opening part. Diba? Hirap talaga. Mas di pa kapanipaniwala to si Alcantara eh. Alright, Chair, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not what the report, Your Honor. Alright. Okay, we will proceed. Maniwala. Congressman, are you finished? I still have another question for this kaya, please. Just, Okay, Congressman Benny. okay, Mr. Diskaya, bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo? Bago yun. Pero kayo nakausap. Under oath kayo, Meron ha? yan. Baka mamaya, magsinungaling na naman kayo dito. Wala po, Your Honor. Meron yan. Kami lang pong mag-asawa talaga. Wala kayong kinausap. Yung mga abogado mo, kung kinausap. Yung mga abogado lang po namin, pero pinipigilan po nila kami. Pero sabi po namin ay gusto po naming magsalita. Kasi po, ginugulo po ng mga tao po ang bahay at namin. Building po, pinagbabato po nila. At ang sama-sama na po ng aming pangalan para po kaming talagang magnanakaw. Kaya po napilitan po kami, na-pressure po. Ang sama-sama po namin para kaming magnanakaw. Parang lang ba talaga o totoong magnanakaw kayo? Kasi di naman kayo hahandong sa ganyan kung hindi talaga kayo magnanakaw eh. Like ano yan, bato-bato sa langit, ang tamaan, diskaya, ganun. Hindi eh. Nililink kayo dyan eh. Kaya kayo umabot sa ganyan eh. Tsaka isipin nyo ha, dati pa yan. Di pa kayo nagkaganyan. Alam nyo yung mga biradas ni Vico Soto sa inyo. Diba? Huwag nga kami. Para kaming magnanakaw. Magnanakaw naman talaga eh. Diba? It's just hindi pa lang talaga napapatunayan kung gaano kalaki yung ninakaw or nanakaw. Diba? Kasi yun nga, kahit sabihin nyo na napipilitan lang kayo, diba? Napipilitan kayo na sumakay sa Agos. Ginusto nyo rin eh. Diba? Hindi naman galawan na napilitan niyang bumibili pa ng mga sasakyan. Hindi galawan niya ng napipilitan para like sinasabi ko sa inyo. Kung napipilitan kayo, baka nga yung pera nasa bank account nyo lang yan eh. Diba? Like iniintay nyo na lang na mahinog yung pera or mahinog yung issue nyo para kapag lumabas yung issue, sabihin nyo, ito yung pera, walang labis, walang kulang. Bunga ng korupsyon, walang labis, walang kulang. Maniniwala pa kami. 'Di ba? Na napilitan nga lang talaga kayo. Pero yung ganyan na tinatamasa nyo yung yaman, wala, ginusto nyo rin eh. 'Di ba? Sasabihin nyo, mapipilayan yung business nyo. Hindi, gawa kayo ibang business. Hindi, i-report nyo ng i-report ng i-report ng i-report. 'Di ba? Hindi kalabanin nyo kung ayaw nyo na sa sistema.
or mas maigi, gawa kayo ibang business kung di nyo talaga kaya. Di ba? Ay, nako. Ano ba yan? Kami, dahil gusto na po kami tapatayin ng Mr. taong Chair, bayan. kaya nga Well, Ano po mga ka-viral? yung pagtsugi naman, di naman talaga makatarungan yun. Diba? Kahit ako naman, di nyo naman talaga deserve na tsugiin. Kasi parang lugi naman yung taong bayan dyan if ever mapatunayan. Kunyari, guilty talaga kayo. Tapos tsugiin lang kayo. Guilty. I mean, lugi yun. Dapat kulong muna kayo. Di ba? Wala tayong bitay na sentensya dito sa bansa natin eh. Pero kung siguro meron, I think deserve nyo yun. Diba? Kasi, syempre, yung mga flood controls na yan, yung mga project na yan, hindi lang naman talaga pera yung usapan dyan eh. Lah, wait lang. Ay, ti. Sayang, puno ako. Sayang talaga yun, di umabot. So, hindi lang, pasensya na. So, hindi lang naman talaga umabot kayo sa punto na yan, na parang, inano kami ng mga politikong to, ginigipit kami. Tapos, yun nga, ini-enjoy nyo rin yung yaman. So, malabo talaga siya par. Sobrang labo niya kung iisipin. I think liable pa rin talaga kayo sa usapin naman na, bitay. I think deserve nyo yun. 'Di ba? Kasi yun nga, hindi lang naman pera talaga yung ninakaw nyo. Buhay par. Buhay. Kasi every baha, 'di ba? Merong natsuchugi. Kagagawan nyo yun. Kasalanan nyo yun. 'Di ba? Kasalanan nyo yun. Huwag nyong sabihin hindi. Liable kayo dun. Kasi kung inayos nyo yung trabaho nyo, buhay pa sana yung ibang mga kababayan natin. Diba? Buhay yung kinuha, hindi lang pera. Kaya sobrang sakit talaga dyan. Kaya nga, yung panggagalaitin ng taong bayan, understandable yun eh. Though yun nga, sabihin na natin, hindi talaga tama yung pinaggagawa nila na pinagbabato kayo, na kulang na lang, patayin kayo, or yung galit ng taong bayan. Pero consequences na lang kasi yan eh. 'Di ba? Consequences talaga 'yan. Parang ano lang 'yan ba? Parang kunyari, may isang pamilya, ikaw chinugi mo yung anak nila. Mabugbog ka man ng mga kamag-anak niyan. 'Di ba? Sabihin na natin di tama na bugbugin ka, hindi tama 'yon na bugbugin ka. Pero consequences mo na lang 'yun. Parang ganyan ba? Consequences 'yan. Kaya dapat bago nyo gawin yung mga ganyan, na lang, isipin nyo na mabuti. Kasi ako talaga, doon pa lang sa part na napilitan daw, tapos ginusto din. Wala. Sobrang labo talaga. Diba? Bumibili na kayo ng ng sasakyan dahil lang sa payong. Yan, sobrang bumabaha na yung pera nyo. Di nyo na alam kung ano yung panggamitan. Diba? So, dapat talaga. So, yun nga, nang sinabi naman dito ni Kabunyog na parang si Ridon, meron daw siyang way na makuha, kapag makuha yon, malaman about dun sa bycam. Sana, kasi syempre tayo naman taong bayan, hindi naman talaga tayo na i-stop lang dyan sa pag-isprok or paglitaw ng ebidensya. Kasi wala. Kahit ebidensya pa yan, kung dito ka sa bansa natin, tapos malalaking tao yung involved, wala. Diba? Kasi kung totoong may pangil talaga yung batas natin kontra sa mga corrupt na mga politiko na yan, dapat si VP Sara na panagot na yan. Diba? So sana mapanagot para. Sana mapanagot talaga kung if ever totoo man sila Jinggoy at saka si Villanueva. So at yung iba pa, diba? Sana mapanagot kasi wala sobrang grabe na yung grabe na yung di nga natin alam pare. Di nga natin alam na hindi lang yan ngayon. Like, yung mga senador pa na mga wala na sa pwesto, bumaba na sobrang laki na pala ng mga nadekwat ng mga yun. Diba? Kaya pala ang lalakas ang lalakas tumakbo kahit konti lang yung sahod ng senador. Tapos gastos nila kapag tumatakbo, milyon-milyon. Like, sobrang dali lang pala nilang bawiin yung
sa loob ng 6 years. I think magiging times 100 yung di ba? Mantakin nyo, 300 million, 600 million, paldo. Di ba? So anyways, hanggang dito lang naman muna. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Viral Broadcast PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is